Ako po, dinipensahan po mga kabida, no? Ni Undersecretary Claire Castro, ito kong si Pangulong Marcos, patungkol ho dito ho sa bansag po sa kanya, no? Mga kabida, na credit grabber daw, ano? Dahil ho doon sa pag-angkin sa proyekto po ng Bukana Bridge sa Davao City, mga kabida, na parte po ng legacy program po ng Marcos administration, ano? Inulan kasi ng batikos ito kung si PBBM, ano, mga kabida. Dahil malinaw naman po na hindi ho kay Pangulong Marcos, ano, yung proyektong yun. Bahagi po yun, mga kabida, ano, ng Build program po ng Duterte administration. Although wala hong perang inilabas po ang gobyerno po ng Pilipinas dahil donasyon yun mula sa gobyerno po ng China, pero parte pa rin yun sa Build program, considering yun po ay nangyari po makabida yung negosasyon, pati yung pag-uusap po makabida ng dalawang bansa, no? Dalawang gobyerno, nung panahon pa po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Mga kabida. Eto, babasahin ko lang po. Ito hong article po ng Ambalita ngayon, ano? Mga kabida. Ang sabi po dito, sabi ni Castro, okay, Claire Castro, iginiit, hindi credit grabber si Pangulong Marcos. Ayan. Maring iginiit ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi credit grabber si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng isyu sa Bukana Bridge sa Davao City sa kabila ng mga paglilinaw ng ilang personalidad kabilang si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na ang proyekto ay isang China grant na sinimulan at napagkasunduan noong administrasyong Duterte. Ayon kay Castro, wala umano silang natatanggap na malinaw at direktang batikos laban sa Pangulo hinggil sa aligasyon ng credit grabbing. Ano pala yung lumabas sa social media, no? Yung statement po mga kabida, no? Ni Congressman Sid Ungab. Okay? Yun palang pag-angkin na alam naman po ng Pangulo na hindi po sa kanya, hindi po parte po ng legacy program. Kasi sinabi kasi ng Pangulo this is part of the legacy program of my administration. Yun palang, malinaw yun. Nakinuha po niya yung credit, ano, mga kabida. Eto, yung sabi po ni Claire Castro, sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber? Parang wala po tayong narinig na ganun. Wala akong konekto. So, kung hindi natin nalaman kung sino ang nagsabi at ito ay nasa tabi-tabi lamang, hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Dagdag pa ni Castro, iisa lamang ang malinaw na katotohanan ngayon. Ano? Ang Bukana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Oo nga, natapos nga dun sa panahon po ni PBBM, ano? Pero wala naman po siyang ginawa, mga kabida, ano? Yung proyekto, as is yun. Alright? May pondo na, sinimula na po, mga kabida, natapos sa panahon po ni PBBM. So sa madaling salita po, mga kabida, wala ho siyang ginawa. Nag-antabay lang po ang Pangulo dyan. Tapos kukunin po niya yung credit, ano? Sasabihin po niya na ito po ay bahagi po ng Marcos legacy. Hindi po Marcos legacy yun. It's Duterte legacy po yun, ano, mga kabida. Nag-ugat ang batikos matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. bilang isa sa 4 na legacy project ng kanyang administrasyon ang Bukana Bridge, Davao City. Dahil dito, naglabas ng reaksyon ang ilang personalidad upang linawin ang isyu tungkol sa pinagmulan ng proyekto, ano, mga kabida. Paglilinaw ni Congressman Isidro Ungab. Bago pa man ang depensa ng palasyo sa kanyang Facebook page, ipinahayag ni Congressman Ungab na batay sa mga pampublikong record at opisyal na dokumento, ang Davao River Bukana Bridge ay unang-una, mga kabida, konseptualisado at napagkasunduan bilang China government grant noong administrasyong Duterte. Number 2, nilagdaan ang exchange of letters at implementation agreement noong December 9, 2020 sa pagitan ng China at ng Pilipinas sa pamamagitan ng DPWH. Number 3, tinukoy noong 2021 bilang 4 na lane
na tulay na nagkakahalaga ng 3.1 billion pesos na pinondohan sa ilalim ng China ODA Grant. Number 4, ang notice to proceed ay nailabas lamang noong July 1, 2022, batay pa rin sa Duterte-era Grant Agreement. Sa ilalim na ng Administrasyong Marcos Jr., rumampa ang actual na konstruksyon hanggang nakumpleto ito noong 2025. Sa kabila ng paglilinaw ni Congressman Ungab sa pinagmulan ng pondo at kasunduan, naninindigan ang palasyo sa pamamagitan ni Castro na walang naganap na credit grabbing dahil ang aktual na pagtatapos ng tulay ay nangyari sa panahon ng kanyang administrasyon. Ayun. Totoo yun. Okay? Sa time ho ni Pangulong Marcos po natapos na kompleto po makabida ang construction po ng Bocana Bridge. Ano? Pero hindi ho pwedeng kunin po ng Pangulo ang credit. Okay? Na supposedly doon sana ibigay sa Duterte administration. Kasi malinaw naman po sa mga dokumento, makabida, na nangyari ho ang negotiation, nangyari ho yung exchange of letters, mga kabida, doon ho sa panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga, ang nangyari lang po, mga kabida, nag-antay lang po ang Pangulo, kung kailan po ito matapos. Although sinimulan po yung construction sa panahon po niya, okay, nag-antay na lang po siya kung kailan po ito natapos. At yun, natapos po yun, mga kabida, at in fact, yung inspection po nangyari ho nung nakarang na araw, okay, sa Davao City. At inaasahan pong magbubukas po itong bridge na ito, ngayong December 15, 2025, mga kabida. So, yun lang po, kahit na po, sinabi po ni Attorney Claire Castro, wala ho silang natanggap. Pero malinaw po sa pahayag po ng Pangulo, mga kabida, na kinuha po niya yung credit. Okay, mula sa Duterte administration, papunta sa kanyang administrasyon, Malinaw kasi yung sinabi po ng Pangulo, mga kabida, na ang Bocana Bridge is part of his legacy program, which is not, mga kabida. Yun po yung malinaw, Okay, sana maghunos dili po ang Marcos administration, kasi nakaantabay po, hindi lang po ang mga dating opisyal po ng Duterte administration, pati ang publiko, mga kabida. Lalong-lalo na po ang taga Davao, alam po nila yung history po ng Bocana Bridge. Okay? Kung naalala po ninyo, nag-circulate po sa social media nung time po ni Mayor Den, Sara Duterte, meron po siyang pahayag dun ho sa pagpapatayo po ng China ng tulay, sa Davao City, mga kabida. Okay? In fact, nag-circulate po yan ngayon, sa social media. Oh, yun pa lang, malinaw na testamento po yun, mga kabida, na itong Bocana Bridge, yun yung tinumbok, tinukoy po ni Vice President Sara Duterte, na proyekto po ng China bilang grant, actually goodwill gift ang tawag po nila doon, mga kabida, dahil ho sa magandang relasyon po ng Pilipinas at ng gobyerno po ng China, mga kabida. Mantakin nyo, nag-offer, binigyan po tayo ng regalo ang Davao City, okay? 3.1 billion pesos po yung halaga, mga kabida. Ang laki po ng pera na binigay po ng China, para lang po mag-construct po ng tulay, At ito na po yung Bocana Bridge. Napakaganda, mismo ang Pangulo, na-appreciate po niya, itong bridge na to, mga kabida. Ganun lang po kasimple, kukunin po yung credit, hindi naman po maganda yon. Okay? Okay lang sana kung parte po ang Pangulo po o ang administrasyon, mga kabida, dun ho sa negotiation. Kahit na po sa negotiation lang po, walang ambag, mga kabida, ang Marcos admin. Bakit ho kukunin po niya yung credit? Bakit sasabihin po niya na sa kanya, parte po ng kanyang legacy po yon? Hindi naman po maganda yon, mga kabida. Kaya nga, umigting usaping ito, dahil ho sa statement po ng Pangulo. Okay? Kung hindi lang po sinabi ng Pangulo, mga kabida, na hindi po parte ng kanyang legacy, nagpapasalamat lang po siya kasi natapos ho sa kanyang administrasyon, sa kanyang term, itong proyektong ito, okay lang sana yon. Pero nung sinabi po niya, this is part of my legacy program, Marcos administration, mali po yun.
Hindi po yun tama, mga kabida. So, ang kinalabasan po, mga kabida, credit grabbing. Di ba? Ano ba ang tawag doon ho sa taong kinuha po niya yung credit na hindi siya mismo yung may dahilan kung bakit nangyari yon, ano, mga kabida? Diba? Credit grabbing yun. Ano bang definition, konteksto po ni Attorney Claire Castro sa credit grabbing? Bakit sinabi po niya na hindi po credit grabber po ang Pangulo, ano, mga kabida? Oh, see? So, yun lang po, ano, paglilinaw po, mga kabida, na ang nangyari ho sa Bukana Bridge, proyekto po yun ng China, pinunduhan po ng China, ang contractor po ay China, mga kabida, okay? Hindi po ito proyekto ng Marcos administration at hindi po parte ng legacy program ng Marcos administration. Ito po ay proyekto na ang pinag-ugatan po ang magandang relasyon po ng Pilipinas at ng China nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.